Ang huling pasahero sa lumang kalsada. Hindi ko kailanman makakalimutan ang nangyari noong 2019 habang nagtatrabaho ako bilang tricycle driver sa isang maliit na bayan sa Quezon Province. Alas 10 na ng gabi noon, kakatapos lang ng malakas na ulan at halos wala ng tao sa labas. Nagpasya na sana akong umuwi nang may isang babaeng pumarasakit sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng puting bestida. Basa ang mahaba niyang buhok at nakayuko lang siya. Mahina ang boses niya nang sabihin niyang, "Kuya, pwede mo ba akong ihatid niyo sa lumang balete?" Alam ko ang lugar na yon, isang abandonadong sityo na matagal nang walang nakatira. Matapos masunog ang ilang bahay, maraming taon nang nakalipas. Nang tanungin ko kung sino ang pupuntahan niya ron, hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang sumasakay sa likod ng tricycle. Habang bumabiyahe kami, napansin kong sobrang lamig ng hangin kahit kakatapos lang ng ulan. Lumingon ako sa side mirror para silipin ang pasahero. Nakita ko siyang nakayuko pa rin. Makalipas ang ilang minuto, muli akong tumingin sa salamin. Tila ba'y wala na siyang reflection. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran. Naroon pa rin siya. Tahimik, hindi gumagalaw, at nanginginig na ako habang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Pagdating namin sa lumang balete, huminto ako. "Miss, nandito na po tayo." Walang sumagot. Paglingon ko, wala ng tao sa likod ng tricycle. Nabuksan ang pinto ng sidecar pero walang bakas ng paa sa putikan. Sa halip, may isang lumang 5 pisong barya ng kulay itim at nakapatong sa upuan. Hindi ko yun ginalaw. Mabilis akong umalis habang paulit-ulit na nagdarasal. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa isang matandang tindera malapit sa palengke. Bigla siyang namutla. "Puting bestida ba?" Tumango ako. "Basa ang buhok?" Muli akong tumango. Napabuntong hininga siyang bago magsalita. "Iho, mahigit 10 taon na siyang patay." Ayon sa kanya, may isang dalagang nasagasaan ng truck sa mismong kalsadang dinaanan ko habang pauwi mula sa isang pesta. Hindi na raw ito nakauwi sa kanilang bahay. Simula noon, marami na raw nagsasabing may babaeng nagpapasakay tuwing maulan at 10 oras ng gabi. Hindi raw siya nananakit, gusto lang daw niya makauwi. Akala ko'y tapos na ang lahat. Ngunit, nakalipas ang isang linggo, habang nililinis ko ang tricycle, napansin kong basang likurang upuan. Wala namang ulan. Nang punasan ko ito, isang hibla na mahabang buhok na nakadikit sa basahan. Hindi yun buhok ng asawa ko, hindi rin akin. At habang tinitignan ko yun, may narinig akong mahahinang bulong sa likuran. "Kuya, salamat sa paghatid." Paglingon ko, wala ng tao. Hanggang ngayon, hindi na ako bumabiyahe kapag umuulan sa gabi. Dahil baka isang araw, hindi na rin siya basta sumakay. Baka hindi na rin siya bumaba. At mga ka-El-Kwento, yan ang po yung istorya natin ngayong araw. Salamat sa pagkikinig. Sana ay makakatutok pa din kayo sa mga darating na mga kwento natin sa channel na ito.